Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ng Kristo. Welcome po sa ating banal na pagsamba ngayong linggo ng umaga. Sa mga narito po sa loob ng ating bahay-sambahan at sa mga nakikinig po sa atin online, isang mapagpalang araw po. Tunay ngang ito ang araw ng ginawa ng ating Panginoon. Tayo'y magalak at magsaya sa araw na ito. Ngayong umaga, sama-sama tayong magpupuri, magpapasalamat at magbubukas ng ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Diyos at kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kung kayo po ay unang beses naming makakasama, isang mainit na pagtanggap po ang aming hatid sa inyo. Naway madaba niyo po ang pag-ibig ng Diyos at ang pagiging bahagi ng kanyang pamilya dito. Tayo po'y manalangin upang simulan po natin ang ating pagsamba. Tayo po yumuko at ilagay po natin ating presensya sa Panginoon. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon upang ang mga puso namin ay nagpapasalamat. Salamat po sa panibagong araw at sa pribilehiyo ng kami po ay muling pagkakasama-sama at sumamba at magpuri sa inyong banal na pangalan. Inaanyayahan po namin kayo, Panginoon, na manguna sa aming kalagitnaan. Kumilos po kayo sa bawat bahagi ng aming pagtitipon, sa aming pag-awit, panalangin, pakikinig ng iyong salita, at sa aming pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Linisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Alisin niyo ang anumang humahadlang sa aming upang lubos na maranasan ang inyong presensya at mensahe ngayong araw. Pagpalain niyo po ang bawat bahagi ng aming gawain ngayon at ang lahat ng ito ay inaalay namin sa inyo bilang handog ng aming pagsamba. Kayo po ang maitaas at maiparangal sa lahat ng aming gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. God is good. All the And time. all the time. God is good. Amen. Purihin ang Panginoon. Ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Diyos. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Amen. Tunay na walang hihigit sa ating Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo. Sa krus natapos na ang lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. O inibig mo, higit sa lahat magpakailanman.
Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyo ginawa. Amen, Lord. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo. Sa krus natapos na ang lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo, wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ko'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Higit sa lahat, higit sa lahat, pangalan mo, Jesus. Ang batas ng pag-ibig mo. Kung wagas magpakailanman. Yes, Lord. Pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Tunay nga na walang hihigit sa ating Diyos, sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi nalalayo. Sa krus natapos na ang lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ko'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Higit sa lahat, higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Yes, Lord. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ko'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Amen and amen. Oh, hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Sa buong linggong nagdaan, Panginoon, patuloy, Lord, na kami ay inyong niyakap ng iyong pag-ibig. Patuloy, Lord, na iningatan sa buong linggong nagdaan, inilayo sa anumang mga kapahamakan, ibinigay ang aming mga pangangailangan at higit sa lahat, Panginoon, tinugon mo, Panginoon, ang mga panalangin po namin. Kaya, Lord, sa aming patuloy na paglapit sa inyo, isa lang po ang aming hangarin na kayo po ang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Gawin po natin itong panalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, ako'y sumasamo
walang ibang sasambahin, walang ibang sasambitin, kundi ang ngalan mo, o aking Diyos. Muli po nating awitin ito sa ating Panginoon. Ako'y sumasamo, pag-ibig mo, hangat ng aking puso, o aking Diyos. Ikaw ang maghari sa buhay ko, ikaw ang may-ari. Magpakailan pa man ako'y magpupuri sa'yo. Magpakailan pa man ngalan mo'y dadakilain ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang sasambitin, kundi ang ngalan mo, o aking Diyos. Magpakailan pa man ako'y magpupuri sa'yo. Magpakailan pa man ako'y, yes Lord, walang ibang sasambahin, walang ibang sasambitin, kundi ang ngalan mo, o aking Diyos. Ang ngalan mo'y dadakilain, ang ngalan mo'y sasambahin. Sa awit ng puso, yes Lord, pupurihin. Ikahandog ang aking buong lakas at pag-iisip sa'yo, Jesus, sa'yo, Jesus, magpakailan pa man. Magpakailan pa man ako'y magpupuri sa'yo. Magpakailan pa man ngalan mo'y dadakilain ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang sasambitin, kundi ang ngalan mo, o aking Diyos. Magpakailanman, magpakailan pa man ako'y magpupuri sa'yo. Magpakailan pa man ako'y, yes Lord, kilain ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang sasambitin, kundi ang ngalan mo, tanging pangalan mo. Sa'yo, Jesus, magpakailan pa man. Yes, Lord. Pakailanman, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin sa inyo, O Diyos. Sa buhay po namin, Panginoon, kayo po ang maghari, magpakailanman. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong umabot sa ating Diyos. Biguin natin ang nararapat sa ating Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Bawang kabutihan ang nais mo,
sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Mawang kabutihan ng nais mo, ibinigay mong buhay at ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula, yes Lord, at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan, Diyos, ang kabutihan mo ay, yes Lord, ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamali, katapatan mo'y
walang hanggan ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Muli po nating ibalik ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Magpakailanman. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Magpakailanman. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat at sumasamba, Panginoon. Isa lang po ang aming hangarin, Panginoon. Mapapurihan ka sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong kadakilaan at tapat na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Panalangin po namin, Panginoon, sa mga araw pa, buwan at taon na darating sa aming buhay. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming itataas. Maghari ka sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ka, Panginoon. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin na pong ihanda ang ating sarili habang tinatanggap natin ang mensahe mula sa ating lingkod ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating pastor. Aming Ama sa langit, itinataas po namin ang aming pastor, Panginoon, na ngayon ay maghahandog ng iyong salita. Punuin mo siya ng iyong banal na espiritu, bigyan mo po siya ng karunungan, kalinawan ng pag-isip, at tapang upang maiparating ng tapat ang iyong kalooban. Gabayan mo po ang aming pastor sa mga salitang upang ang bawat pangungusap ay maging inspirasyon at makahaplos sa puso ng bawat tatanggap. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang pag-aalinlangan o pagkakagulo sa kanyang isip. Palakasin mo po ang kanyang espiritu, Panginoon. Naway ang kanyang pangangaral ay magdulot ng pag-asa, pagtutuwid at lakas sa aming lahat. Gamitin mo po siya, Panginoon, o Diyos, upang mapalago po namin ang inyong iglesia at maiparangal po namin ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Palakpakan po natin muli ang Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Sa paparating po na June 15, tayo po ay magse-celebrate ng ating ika-33 taon ng anibersaryo po ng Feast of Harvest Christian Ministry. At tayo po ay mapalad na nagbigay po ng paanyaya kay Bishop Celso San Jose na siyang nagtuturo po sa atin sa mga manggagawa ng church dati na siya po ay makapunta po sa habag at awa ng Panginoon dito po sa church. At binigyan ko po siya ng topic, maganda yung topic na i-discuss po o ipipreach ni Bishop Celso, ano yung dapat na maging paghahanda ng isang iglesia sa pagdating ni Kristo. We are part of the church. Ang Feast of Harvest po ay isa sa mga totoong churches na tinawag ng Diyos. At maging sa mga aral na itinuturo dito po, we teach the real meaning of the gospel. Ang magandang balita po, mamamatay tayo at mapupunta tayo sa impyerno pag hindi tayo nagsisi sa ating kasalanan. That's the gospel. Pero ang Diyos po ay nagbigay ng kanyang habag. God sent His only begotten Son. Yan ang good news.
Kaya ang church na ito, nagtuturo siya ng totoo. Bakit? Hindi po tinuturo ng church natin, pag nagkaroon kayo ng relasyon kay Kristo, yayaman kayo. Pagka po kayo po ay Kristiyano, hindi na kayo magkakasakit. Pagka kayo po ay tumitingin na kay Jesus, wala nang pagsubok, that is not the gospel. Hindi po magandang balita po yon. Prangkahan ang wika ni Jesus. Pag hindi tayo nagsisi sa ating kasalanan, tayo po ay susunugin sa impyerno. Pero ang magandang balita, kinahabagan tayo ng Diyos. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang binigay ang Kanyang bugtong na anak. Na, ano man ang kalagayan mo, sino man, kahit na ano pong kasalanan na gawa nyo pag nagsisi po, sino man ang manampalataya sa Kanya, ay hindi na po mapapahamak kung hindi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. That's the gospel. Kaya sana po, pagka po kayo'y nakikinig ng ibang churches po, kaya po'y nalilipat kayo, distinguish nyo po mabuti. Baka mapahamak po yung kaluluwa natin. Mahalaga na makita natin po yung pong aral tungkol sa kaligtasan. Kaya nga ho, talagang binababad po ang pag-aaral po sa salita ng Diyos. Yung pong tinatawag nilang soteriology po, iba-ibang kaparaanan ng mundo po sa kaligtasan. Pero we go back to the basic. At ito po yung Biblia. Hindi ka na pwedeng mapahamak po if you have the Word of God in your heart. Kaya nga ho, sa preaching natin ngayong umaga, tungo po, pinamagatan natin ho, tungo sa buhay na walang hanggan. Kabahagi pa rin po yan nung second quarter trust natin, dun po sa matuwid kay Kristo. Natapos na po tayo sa mapagpakumbabang kalooban, at ngayon po, dun po sa pagtungo. Napapansin niyo po sa mga Bibles natin po, eschatology po ang binibigyan diin ko. Yung mga katapusan. Kasi tutungo tayo talaga sa katapusan, tutungo tayo talaga po sa kaligtasan, tutungo po tayo dito sa buhay na walang hanggan. At pagtapos po ng June, tayo po'y papasok ho sa pagwawaksi, doon po sa salitang matuwid, yung WI doon, winawaksi ang kasalanan, at last quarter ho, malapit na mag-December, can we say amen? Nasa kalahating buwan na ho tayo, dudulog sa panalangin. Kaya nabuo po yung salitang matuwid kay Kristo 2025. Tungo po doon sa buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, hindi na po kaila sa inyo. Yung good news po, binigyan tayo po ng pag-asa. We now have the Christ. At pag tayo po inanampalataya, surely po maliligtas po tayo. Pero may hagdanan ang kaligtasan. Ibig sabihin po natin, may mga magaganap sa iyo once you have accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. At ano-ano po yung hagdanan na yan? Mahalaga po na when we have faith, ligtas ka kapatid. At nandun tayo sa totoo lang, para po sa kabatiran ng marami. Ang bautismo diretsahan kung sinasabi, hindi makapagliligtas. Baptism is an external manifestation, pagpapahayag ng pagsunod kay Jesus. Pero, Pastor, mahalaga po. Sobrang halaga. Hindi po pwedeng hindi ka magpabautismo. Kasi ang bautismo po ay pagpapahayag na tayo ay nagpapasailalim kay Kristo. Pag matigas ulo natin, hindi tayo nagpapabautismo, nilalabanan mo rin si Kristo. Pero kapatid, hindi po yon ang makapagliligtas. Bigyan ko po kayo ng example, yung dalawa pong magnanakaw sa krus ng Kalbaryo, yung isa po, hindi yung nabautismoan yun, nanampalataya siya kay Kristo. Ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo po ako doon po sa iyong kaharian. Sinabi ba ni Kristo, sandali lang, kailangan maghanap muna tayo ng ilog para mailubog kita. Pero sana wag natin pipilosopohin po na, yung magnanakaw nga, hindi na po nagpabautismo Kasi wala siyang paraan. Wala siyang pagkakataon. Pero tayo, nandun yung ating kalakasan, binabati po natin yung 21 pong nagpabautismo. Pwede po ba natin palakpakan sa puray po? Praise God, hallelujah. Bakit dumadami yung nagpapabautismo Naririnig nila yung aral dito, totoo. Dati isa, dalawa. Bakit nagkaroon ng ganun 21. Alam niyo po, isa sa pinakamasigasig makinig po sa online, yung mga taga-puray. Sana ma-challenge tayo, bundok pa yun Pakunti-kunti lang yung naririnig nila, pero
talaga nakita ko sila, Pastor Elmer, matyaga po nilang pinapanood kahit pakat-kat. At dahil po doon po sa salita ng Diyos, 21 ang nabautismuhan. At dito po mismo sa Peace of Harvest, 11 kaluluwa ho, 11 kaluluwa ho na bautismuhan. Pwede ba nating palakpakan ho ang Diyos? Praise God. Bakit nagpabautismo yung 11 na kaluluwa? Nakita nilang tama ang itinuturo dito po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Kaya mga kapatid, yun po sinasabi natin, may hagdanan po yan. At ituturo po sa atin ng Banal na Espiritu. Hindi po nanampalataya tayo, okay na. May mga mangyayari po, yun yung tinatawag nating hagdanan. May step by step by step by step na magaganap sa buhay mo pag tayo ho ay naging mananampalataya ni Kristo. Kaya ano ho yung mangyayari tungo sa buhay na walang hanggan? Tayo po lahat ay yumuko, pasalamatan natin ng Diyos. Ama naming makapangyarihan, ang lahat ng mga aral na ito ay pawang nanggagaling sa Banal na Espiritu. Pinapahayag namin na may pagpapakumbaba at ng pag-ibig at ng buong sigasig upang sa mga huling araw, ang mga hinirang mo ay maligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaakibat at kasama ang Puray Christian Church, Panginoon, hindi kami magsasawa na ipahayag ang iyong salita, bautismuhan ang lahat po na nagnanais na sumunod sa iyo at ipangaral po ang kabuuan po na magandang balita sa ikaliligtas po ng inyong mga pinili. Salamat din po, Panginoong Ama, dahil may pinangahawakan po kaming mga salita ninyo. Marami po kaming nagagawang pagkakamali sa araw-araw. Kami po'y nakakapagsalita ng masakit, nakakapagsinungaling, nakakapag-isip po ng masama at ng may kahalayan. Ang mga paa po namin, kung minsay dumalakad po kung saan naroroon ang kasalanan, pero anuman hong uri na nagawa namin pong pagkakamali, maging ito man ay malaki o maliit, hayag o di hayag, ito man po'y sinasadya o di sinasadya, napakaganda ng pangakong pinangahawakan namin. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat sa pagpapatawad. Nawa po ay mabigyan ka namin ng kagalakan, pinakamataas na papurit pagkilala, at patuloy maging tama ang puso namin sa mga tamang aral po na aming tinatanggap, lalong-lalo na sa mga pangangaral na ito. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagkilala at pagdakil at pagsamba ay binibigay namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Gaya nga ho ng ating pong pinapangaral tungo sa buhay na walang hanggan. Siguro po hindi nakaila po sa inyo, no ho? Meron tayong tinatawag na pagpili ng Diyos. Ibig sabihin po, yan po yung aral na tinatawag nating election. Yun po yung tinatawag natin na paghirang ng Diyos. Minsan marami hong nagagalit sa aral na yan, tila baga sinasabi nila, paano pag hindi ako napili ng Diyos? Imposibleng hindi ka mapili ng Diyos kung ang puso mo ay tama sa Kanya. Ganun lang ho yun. Pero pag hindi ho sumusunod talaga yung puso nyo po sa Kanyang salita, hindi po tayo talaga mapipili ng Diyos. Meron tayong tinatawag ho na pagpili, meron tayong tinatawag po na pagiging banal o what we call as sanctification, mahalaga po yun, no ho? At meron tayong tinatawag ho na tayo po'y pinapatawad o pagpapatawad o justification ng Panginoon. At lalo tigit po, mahalaga po yung pong katawan natin, pag namatay po ang isang mananampalataya, magiging katulad ng kay Kristo. Hindi na po mabubulok, hindi na po mamamatay. At yan po yung tinatawag nating glorification. Minsan ako po'y tinanong, Pastor, di ba gawa-gawa lang ho yung mga doktrina na yan? Kasi narinig ko na po yan. Sabi po nung isa kong kausap. Yan po yung doktrina ni John Calvin po, isang protestante nung nabuhay po noong 16th century. Sabi ko, kung gawa man ni Calvin yan, o kaya gawa man yan ng mga Reformed theologians, hindi ko po problema yon. Ang itinuturo ko ho, kung ano yung nababasa ko sa Bible. Patay na ho si John Calvin. Ang tawag ho nila dun sa faith na ito daw, Calvinism po. Hindi po, kapatid. Basta po nagpapahayag tayo ng katotohanan, kahit ho sinabi pa ho ng ibang mga ngaral yan at pinanghawakan po natin, that is the entirety of the truth. Hindi po Calvinism po yun. Pero makikita nyo, may mga hagdanan po yan. At ang una pong gagawin ng Diyos dyan, mga kapatid, ano ho, pagiging banalin po niya ang lahat ng kanyang pinili.
May talata po sa Aklat ng Roma, dito po sa 8, 28, 29 hanggang 30. Ganito po sinasabi. Tignan niyo po mabuti, no? 4 yan na hagdanan. Once you have accepted the Lord Jesus Christ, it is by faith that you have been receiving the Lord Jesus Christ. Ano? It is a grace coming from God. Nanampalataya ka, naligtas ka. Not because of your own good works. At ano pong sabi rito? Sabi po ng Romans chapter 8 verse 29 to 30, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sabi nga ho natin, maging katulad ng kanyang anak. So ano bang katangian ni Jesus? Si Jesus po ba'y banal? Si Jesus po ba ay lumalakad sa liwanag? Si Jesus po ba'y makatwiran? Pag tayo po'y tumanggap sa Kanya, magiging katulad tayo ni Jesus. Amen po ba yun? Kasi hindi po genuine yung pagtanggap mo, pagkabaliktaran po yung nangyayari sa atin, hindi tayo nagiging katulad ni Jesus. At gaya nga ho ng sinasabi ng Biblia, katulad doon ni Jesus, siya po ay banal. So therefore ho, magkakaroon ng tinatawag nating sanctification. Ang Diyos ay banal, kaya't ang lahat din naman po ng nagnanais sumunod sa Kanya ay kinakailangan din naman pong maging banal. Ang tawag ho natin doon, sanctification, pagiging banal. At ang sabi po rito, sa gayon, siya ay nagiging panganay sa lahat ng marami magkakapatid, ang mga pinili niya noon pang una, ay Kanyang tinawag. Sabihin nga natin, ang mga pinili ay Kanyang tinawag. Election. So nakikita natin, pag-aaral po sa pagpili ng Diyos. Yung una ho, sanctification, magiging gaya ng Kanyang anak, magiging banal, we will be sanctified. Ang mga pinili niya, sa verse 30, nakalagay ho, pag-aaral po sa election o sa pagpili ng Diyos, si Calvin ang tawag niya dyan, predestination. Pero predestination man yung kanyang unawa dyan, sa akin yung election o pagtatalaga o pagtawag ng Diyos, nasa Bible kahit si Calvin pa nagsulat niyan, o kaya si Luther po nagsulat niyan, o kaya kahit na sino pong mangangaral pa nagpahayag niyan, basta nasa Bible, hindi nila doktrina yon. Yun po ay aral ni Kristo. So meron tayong nakikita ritong sanctification, may nakikita tayong pagtawag o election, at ang sabi ng verse 30, ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. Sabi nga natin, ang tinawag ay Kanya pinawalang sala. Ano ibig sabihin po nyon? We are justified. Parang ganito ho, kayo po ay guilty beyond reasonable doubt. Kayo yung pumatay, kayo yung nanggahasa, kayo yung nagnakaw, hahatulan na lang kayo ng judge. Pero merong replacement, which is sa batas natin hindi pwede yun Pero mas mataas ang batas ng Diyos. Nagkaroon ng tinatawag nating substitution. Ang papalit sa iyo ngayon, yung anak ng Diyos walang kasalanan. Pero iaatang siya ng Diyos ngayon na yung kasalanan mo sa Kanya. Yung ipapalit sa iyo, walang nagawang pagkakamali, pero lahat ng kamalian mo magsimula ng ipinanak ka, iaatang sa balikat ni Kristo. Siya na hindi nag-isip ng masama, lahat ng mga inisip natin po na marumi, iaatang sa Kanya ng Diyos. Hindi dahil ginawa niya, aalisin ng Diyos yung galit po, yung divine wrath na tinatawag natin, ibubuhos po yung buong galit sa Kanyang anak, para pagharap mo ngayon sa Ama natin sa araw ng paghuhukom, pumasok ka ngayon, ang sasabihin ng ating Ama, mabuti at tapat na alipin, makibahagi ka sa ating o sa aking kaharian. Di ba tayo ho talagang maluluha ka sa ganyan? Ikaw yung guilty, may pumalit. Ang tawag ho natin dyan, justification. Ayun po, ang pinili niya nung una pa ay Kanyang tinawag, at ang tinawag niya ay Kanya ring pinawawalang sala. 3 na ho yan. Mapapansin nyo rito, nandiyan po yung sanctification, pagiging banal natin, magiging katulad tayo ni Kristo ho Nandyan po yung election, lahat ng pinili, tinawag yan ng Diyos. At pagka ho ikay tinawag ng Diyos, pawawalang sala ka. You will be justified by the blood of Christ.
At pag tayo ho ay pinawalang sala, may buhay na walang hanggan ka, ano mangyayari sa katawan natin pag namatay? At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Sabihin nga ho natin, binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Ano ba yung kalwalhatian? Yung glory. Ito pong makasalanang katawan, we will enter glorification when we go to heaven. Ibig sabihin, no, mabubulok ito, pero once na tayo ho ay tinawag, tayo ho ay pinaging banal, tayo po ay pinawalang sala, pagpasok mo ngayon sa langit, kapatid, kung ano yung katawan po ni Kristo, hallelujah, magiging katawan natin. Can we all say amen? Thank you, Lord. Kaya every time po, yung may mga sakit po dito, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Panandalian lang yung sakit na yan. May mga nagpapadialysis. Di ho ba? Minsan naawa po ako sa mga kapatid natin. Napakasigasig sa umaga. Kahit o nagdadialysis. At pag pinananalangin ko sila, we will be entering your glory someday, Panginoon. Kaya ang encouragement ko sa mga ganon, huwag kayong hihinto. Yamang alam ninyo ang inyong pagpapagal po ay hindi mawawala ng kabuluhan. Yung nasirang kidney na yon, ang ganda ho ng ipapalit ng Diyos po sa atin. At gaya nga ng sinabi ni Pablo, hindi po tayo pabata ng pabata. Ang katawang panlupa po na ito ay araw-araw namamatay. Doon ho kinuha ni Pastor Ed yung kanyang ministry, day by day. Araw-araw namamatay ang ating katawan, ngunit araw-araw din naman lumalago tayo sa kapangyarihan ng salita ni Kristo. Amen po ba yon? Kaya darating po yung time, kahit na ho, 60 na kayo, 70, 80, nakakaramdam po kayo. Sabi po ng ibang kapatid, Pastor, parang hindi na ako makatayo ng maayos, nagbe-vertigo na po ako, mahihiluhin na po ako. Mga kapatid, hindi naman tayo magre-remain sa katawan na ito At sana maging inspiration din sa mga bata pa. Hindi natin hawak ang buhay natin, pero kung atin pong makikita ang hagdanan ng kaligtasang pinakita sa atin, napakaganda po ng plano ng Diyos. Unang-una ho, pinapakita ng Panginoong Diyos yung pagiging banal natin. Number 1, ang tawag natin dyan, sanctification. Sabihin nyo nga ho, sanctification. Pastor, hindi naman ako pwedeng maging banal. Totoo po yun. Pastor, hindi naman ako talaga pwedeng makagawa ng mabuti. Kilala ko sarili ko, masamang tao ako. That is the start of sanctification. Yung pag-amin mo na ikaw po'y makasalanan, pasimula po yan ng pagiging banal. Amen? Kasi ang hindi banal, hindi aamin yan. Gumagawa naman ako ng mabuti Bakit kailangan ko pang manampalataya kay Kristo? Kahit na ano pang pananampalataya yan, basta gumagawa ako ng mabuti, ayun ang hindi banal. But once you realize na hindi pala ako maliligtas, hindi ko pala kaya na isalba sarili ko, naku Lord, magpapanik ka inside mapapahamak pala ako sa impyerno. Lahat pala ng tinitignan ng mata ko masama. Ang hinahawakan ko'y marumi. Ang motibo ng puso ko'y masama. Tapos biglang tumulo yung luha mo, pero maraming salamat, Panginoon. Iniligtas niyo po ako. Purihin ang Diyos. Bakit ho? Nagsisimula na ngayon yung kabanalan mo. Bakit ho? Ano po yung ibig sabihin natin ng kabanalan? Ang kabanalan po'y pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus, na siya ang gagawa ng kaligtasan mo at wala kang magagawa kung wala si Kristo sa buhay mo. Can we say amen? Kaya lahat to ng makasalanan dito, magsabi nga ho ng amen. Lahat ng makasalanan nagtiwala kay Kristo, magsabi ng amen. Tayo ho yung banal. Kaya magdiwang po tayo. Wag ho yung Pastor, ang dami kong ginawang kasalanan, hindi po muna ako aakyat. The moment we sing the song of praises, and you ask God for forgiveness, dahil talaga naman ho, bulok ang katawan, total depravity ho. Ibig sabihin, walang magawang mabuti ho ang isang tao maliban na lang ho sa kabutihan ni Kristo. Tayo ho ba makakapasa sa standard? Hindi po. Buti na lang may regalo ho, at ang regalo na yan ay si Kristo na inialay po sa krus ng Kalbaryo. Mamaya po aalalahanin natin in the Lord's Supper. Kaya yun po yung nagiging banal. That even, dito po sa book po ng unang Juan 1:7, sabi po dito in the book of 1 John chapter 1 verse 7, kung tayo'y namumuhay sa liwanag, gaya ng pamumuhay ni Kristo, tayo nga ay nagkakaisa.
If we live in the light where Jesus Christ lives in the light, we are all united. At ano pong sabi rito? At ang mga ito'y pinili niya, ang sabi po rito, upang ang lahat ng kanyang kasalanan ay linisin ng dugo ni Kristo. Kaya wala makakapaglinis. Huwag niyo pong sasabihin na, Pastor, uma-attend po ako regularly ng personality development. Uma-attend po ako ng pinakamagagaling po na mga psychiatrist or psychologist. Wala pong makapaglilinis ng kasalanan natin kung hindi ang banal na dugo ni Kristo. Amen po ba yun? So sana klaro po tayo. Nagsisimula ang kabanalan po sa pag-amin na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo at ang buong kaligtasan mo'y nakasalalay lang sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ho yung magnanakaw na katabi ni Kristo, naunawaan niya yung sanctification eh. Naunawaan niya po yun eh. Bakit niya ho naunawaan yon? Kasi wala na siyang magagawang mabuti eh. May magagawa ka pa bang mabuti? Nakapako ka ho sa krus ng ganon? Pwede pa ho ba, Panginoon, sandali lang ho, baba muna ho ako. Magbibigay ako sa mga mahihirap at gagawin ko po yung lahat ho ng tama. Hindi na po ako magnanakaw. Wala na siyang chance eh. Sabi lang niya with all his heart, Panginoon, alalahanin mo po sana ako. Ako naniniwala ako, umiiyak yung puso nun eh. Nagdurugo yung puso nun. Wala na akong magagawa. Ikaw na lang ang aking kakapitan ngayon, Panginoon. At doon bumuhos yung grasya ng Panginoon. Can we all say amen? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ako po sabi nung isang kakaibigan kong pastor, kung pababalikin ka, sino ang gusto mong maging sa Biblia? Sabi nung isa ho, si Apostol Pablo, kasi ang dami niyang nasharean. Yung isa naman po, ay gusto ko si Matthew, kasi magandang patotoo ni Matthew. Si Mateo ho, dating magnanakaw, tinalikuran niya, naging lingkod ni Kristo. Ako naman si Pedro, kasi si Pedro ho, siya po, nakita yung kahit ipinagkanulo niya, bumalik siya sa Diyos. Tapos dun po sa round table namin, sabi ko, ako yung magnanakaw na lang. Tapos nagtinginan sila, bakit yung magnanakaw? Kasi may direktang promise kay Lord do yun eh. Ano po yung sinabi ni Kristo? Talagang hindi mo pwedeng sabihin, hindi naligtas yun, pastor eh. Hindi ho eh, si Kristo nagpapatotoo eh. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Walang nagawang mabuti yun. Kaya mga kapatid, yung po naniniwala na gagawa lang tayo ng mabuti, magbigay sa mahirap, manalangin, etc., ligtas ka na. Mali po yun, mapapahamak po tayo doon. Self-righteousness po yun. Ang una pong hagdanan, doon po sa ating tinatawag na kaligtasan, aminin natin talaga ho na tayo po ay makasalanan, hindi natin maisasalba ating sarili. Kaya pansinin niyo po, yung pagiging banal, sabi ng Romans 8:29, sapagkat sa simula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Si Kristo po ay banal at sino mang nananampalataya kay Jesus, magiging banal ka. Kaninang umaga ho, nung ako po ay nagbukas ng akin pong social media, may nakita po ako na talaga na-bless ako dun sa sinabi po ng vendor. Kasi yung vendor ho, nagbibenta ho ng mga kwintas. Siguro sa beach po yun, ano ho. Tinanong ho siya nung isang vlogger ho siguro yon, alin ba dyan hatid sa akin ng swerte? O kaya yung mabebless ako pag sinuot ko? Sabi po nung vendor, napakaganda eh. Ayoko pong magsinungaling, sir. Basta ipapanalangin na lang kita araw-araw at yun po maghahatid sa iyo ng tunay na pagpapala ng Diyos. Hindi siya nakabenta, pero yun yung totoo kasi. Wala naman dun sa mga sinusuot natin eh. Wala naman ho dun sa mga anting-anting na yan eh. Ang tunay na pagpapala ng Diyos, nakakonekta ho sa panalangin. Can we say amen? Pagkatapos ho ng pagiging banal, ikalawa, nandun pa rin po sa Roma 8:30, ang mga pinili niya noong panguna ay kanyang tinawag. Klarong-klaro. Ang Diyos ho namimili, hindi po tayo. Sa atin po kasi may proseso ho tayo para maging santo. Kailangan may tinatawag ho sa ibang faith, beatification. Yung beatification ho, titignan yung buhay niya, titignan ho yung kanya pong mga nagawa, at pagkatapos ho, idedeklara ho sila
ng simbahan ho sa Roma. Pag nadeklara ka na ho, magiging santo ka na. Kaya sa Pilipinas ho, dalawa lang ho yung santo natin eh. Pero kung lalawakan nyo yung espiritu nyo, yung mga katabi nyo ngayon, mga santo ho yan. Can we say amen? Ang pagiging santo ho, yung naniwala ka na hindi mo maliligtas sarili mo, si Kristo lang pag-asa mo, yun ang pasimula ng pagiging santo. Kaya nga ho, kung titignan nyo yung Bible ho, base po dun sa paggagawa ng pagiging santo, dalawa lang maliligtas sa Pilipinas. Si San Lorenzo Ruiz lang, tsaka si Pedro Calungsod lang. Sila lang dalawa. Paano naman po tayo? Kasi ang tunay na pagkaunawa po sa Biblia, once na ikaw ay tumanggap kay Kristo at inamin mong makasalanan ka, tinalikuran mo kasalanan mo, you become a saint. Ang sabi po dito sa Roma 8:30, ang mga pinili niyang una pa ay kanyang tinawag. That even in Ephesians chapter 1, dun po sa 4, verses 4 to 5, napakaklarong pinapahayag po doon. Ano pong sabi po doon? Sa pasimula pa lang ng sangkatauhan at ng sandibutan, pinili na kayo ng Diyos na maging banal. Pinili na kayo ng Diyos na kayo po'y kanyang kalugdan. Bakit to? Even from the very foundations of the world. Hindi po si John Calvin ang gumawa niyan. Nabasa lang ho ni John Calvin. Hindi po Calvinism yung election, kapatid. Yan po, basahin natin ang Epeso 1, dun po sa 4 hanggang 5. Basahin nyo po yung Roma 8:30. Namimili talaga ang Diyos. At kung sinong pipiliin niya, wala tayong karapatan. Bakit siya ang pinili? Amen po ba yun? From the start, alam naman ho ng Diyos kung sino po yung sa Kanya. Alam po ng Panginoon, sabi po ng mga iba ho, hindi pastor, si Judas po. Ano ho siya? Pinili siya ng Panginoon pero siya po lumayo. Kaya huligtas pa rin si Judas. Si Judas po will not be called the son of perdition. Ibig sabihin po nun, talagang walang kaligtasan nilagay sa Bible po Kung siya po ay pinili. From the very start po, alam po ng Diyos si Judas po naroroon sa 12 yan mga apostol yan, ang motibo ho magnakaw. Ang motibo ho, makakuha ng benepisyo. Baka ganun ho yung puso natin dito. Hindi pala tayo tinawag. Kaya nga, ang salita ng Diyos ho, hindi po natin pwede pong imak. Sabi po dito, ang pinili niya nung una pa, ay kanyang tinawag. At sabi rin po naman ng Epeso 1:4 hanggang 5, magsimula pa lang, o bago magsimula ang sangkatauhan o ang sandaigdigan, tinawag na po tayo ng Diyos, pinili na po tayo. Napakinggan nyo yan, si Jeremiah pa nga, nasa tiyan pa lang ng nanay niya, pinili na kaagad ng Panginoon Hindi pa nga pala ho nabubuo, wala pa sa tiyan. Alam na kaagad ng Diyos na siya po ang pipiliin. Si Moses, lahat ho yan pinili. Kayo ho, nakaupo dyan dahil pinili kayo ng Lord. Can we say amen? O hindi pa ba sapat yan na, ay naku, talagang araw-araw pasasalamatan ko yung Diyos, magpe-pray ako no matter what happens. Kakain na lang ako, si Lord muna. Secondary lang yung masarap na pagkain. Anyway, pagkatas ng prayer ko, bibigay din naman ni Lord yung pagkain masarap. Huwag kayo makakalimot. Niligtas kayo, pinili kayo, tinawag kayo ng Diyos So mula po sa pagiging banal o sanctification, meron po tayong election. Itinalaga ka. Pangatlo ho, ano pong sabi ng Panginoon? Yung pagpapawalang sala sa mga mananampalataya, we are justified. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. Tinawag ho ba kayo? Wala na kayong kasalanan ngayon, kapatid. Hindi, pastor, kanina lang nagalit ako Ganon katindi ho yung kahabagan ng Diyos Kaya lang, kapatid, huwag niyong kakalimutan na, if we confess, baka ho mag-shortcut kayo Anyway, yung nakaraan, yung kasalukuyan, yung hinaharap na kasalanan, pinatawad na ni Jesus dahil ako'y nananalig sa Kanya. Pero dapat, you have to confess. Nakalagay sa Bible kung ating ipapahayag, pwede ho nating sabihin, if we confess, wala nagko-confess? Kung ating ipapahayag, pakisabi nga ho, kaya po, huwag niyo kakalimutan, Lord, kanina ho, nagalit ako. Pero ganun po katindi yung kahabagan ng Diyos Kahit nagalit kayo, mamaya-maya, pinatawad na naman ho yun. Kanina talaga po, hindi po ako nakapagpigil, Panginoon. Alam niyo po kasi hindi ka talaga matatahimik May mga kapatid ho tayo na tetempt pa rin ho, dala ng pangangailangan. Minsan sa opisina, naiwan ho yung pera, talagang kailangan niya
ginawa niya ho, dumukot siya. Pero nung pagkuha niya ng pera, pinambili niya ng gamot, bagabag na bagabag, iniyak niya kay Lord. Kinonfess niya kay Lord. Pinatawad ni Lord ho yun. Kaysa naman yung kumuha, tapos masaya pa rin, walang nangyari. O kaya hindi niyo po maiiwasan talaga, pag dumating yung panahon ho, talagang, Pastor, nasa abroad po ako malayo ho yung asawa ko. Nagkaroon po ako ng relasyon sa iba. Maraming Kristiyano ho, nahuhulog sa ganyan. Marami. Pero pag uwi nyo ho rito, sising-sisi ka, umiiyak ka, tapos binuhos mo na ho yung buong-buong kalakasan nyo po, pero may nangyari ho abroad, and then you confess your sins to God. God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Bakit? Ang mga tinawag po ng Panginoong Diyos, pinawawalang sala niya. Lalong-lalo na kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan. Ang sabi po ng John chapter 17 verse 17, your word is truth. Sanctify us with your truth. Pakabanalin mo kami ng iyong mga salita. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya nagpapabanal po sa atin, nagja-justify po sa atin, yun pong dugo ni Jesus. Alam niyo po, palagi ko binabanggit kada umaga po ito sa prayer meeting. Yung Hebrews 9:22, siguro po na isa puso niyo na, no? Ano po sabi sa Hebrews 9:22? Ha? Ano po, sino po nakakaalam nun? Dahil araw-araw nating sinasabi po yun, ano ho? Ha? Kapag kaho tumigis ang dugo ni Jesus, nagkakaroon ng kapatawaran ang lahat ng atin pong mga kasalanan. Without the shedding of the blood of Christ, ano po yung susunod? Ano po ibig sabihin ng remission? Without the shedding of the blood of Christ, there is no remission. Remission is another word for forgiveness. Kaya kung minsan ini-interchange ko, baka po, Pastor, nakaka-nosebleed naman yung remission. Ano po yung remission? Kung hindi tumigis ang dugo ni Jesus, hindi tayo mapapatawad sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Remission is forgiveness. Yan ang good news. Kaya wag ho kayong mag-aharang dito. Hindi ka pwedeng mag-attend ng church dahil cross-dresser ka. Kaya nga ho, kailangan ng kapatid hong padaluhin. Kasi may sakit. At ako'y naniniwala, lahat tayo nakaupo rito. Kasi pasyente tayo lahat ni Kristo. Can we say amen? May mga sakit tayo rito Yung katabi nyo ho, may mga mabibigat na mga problema ho yan na hindi nyo alam. At kaya po nasa sa loob ng church po yan, itong salita na itong nagpapalakas sa kanila. Amen po ba yon? Ang patunay niyan, 11 ho nagpabautismo rito. Kaya ako, malaki ang paniniwala ko, no? Ang mga tao ho nagpapabautismo, 21 sa Puray, 11 dito. Ang tinuturo ho rito, totoo. Kaya po, nung pong ako'y nag-pray, na Panginoon, totoo yung tinuturo namin Imposibleng hindi nyo kami bibigyan ho ng lupa, imposibleng hindi nyo kami bibigyan ng building. Can we say amen? Totoo yung tinuturo rito. Pag sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo talaga bibigyan, tuloy pa rin tayo kahit sa ilalim po ng puno ng mangga. Ano bang pinangahawakan nyo, Pastor? Kung may 2 o 3 na nakakatipon sa aking pangalan, nandito ho ba si Kristo? Ako'y nasa kalagitnaan nila. So nakikita nyo po, nandun po yung sanctification, nandun po yung election, nandun po yung justification. We are cleansed by the blood of the Lamb. Without the shedding of the blood of the Lamb, there is no remission of all our sins. Ika-4 po, pag namatay ka ngayon, tinawag ka, pinaging banal ka ni Kristo, pinawalang sala ka, ay, hallelujah. Anong mangyayari sa iyo? At, ang sabi ng Roma 8:30, ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Doon po sa unang Tesalonica 4, pag namatay po tayo, mabubulok po yung katawan na ito. That is the penalty of sin. Pero hindi na tayo dadaan po ng ikalawang kamatayan. Yun pong nasa Revelation 21:8. Lahat ng sinungaling, lahat ng magnanakaw, lahat po ng mga ngalo niya, inihanda po sila doon po sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Ang isang nanampalataya kay Kristo, hindi na po tayo mamamatay spiritually. Anong pangako ng Diyos? At ang mga
pinawalang sala, hallelujah, tayo po yon, ay kanyang binahaginan ho ng kanyang kalwalhatian. Ano po ang sabi po ng Revelations 22? Doon po sa langit, wala nang iiyak. Bakit? Pag may cancer ka ho rito, masakit talagang ang iyak mo, grabe. Doon po sa langit, wala nang tatangis. Pag hiniwalayan ka ng asawa mo rito, sumama sa iba, magdurugo talaga puso mo. Amen po ba yun? Totoo yun. Marami nakakaranas po nun. Kapag ka ikaw po, halimbawa kapatid, nalugi negosyo mo, talaga hong parang pinagsakluban ka ng langit at ng lupa. Pero anong pangako po, nag-glorified body, nag-glorified state, wala nang iiyak, wala na pong tatangis, wala na pong anumang sakit, at ang sabi ni Kristo, wala nang kamatayan, sapagkat napagtagumpayan ko na ang kamatayan. Sabi po ng Biblia, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us. And it is by our lips, in our mouth, that we confess that Jesus is Lord, and with our hearts that we believe that Jesus Christ rose from the dead, that we will be saved. Yan po ang sinasabi ng ating pangwakas. Sabi po dito ng Roma 10:9 hanggang 10. Sana po ito po ilagay natin sa puso natin. Kung ating ipapahayag o ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kayong sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon din tinuturing na matuwid ng Diyos at nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at gayon may naliligtas. Kung ano ang laman ng puso, yun po lumalabas sa bibig. Ang niligtas ng Diyos, magpapahayag sa kanyang labi na si Kristo ay Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa pagtungo namin sa buhay na walang hanggan, Ama, patuloy na ikintal mo at ilagay mo po sa aming isipan at sa aming pong mga puso. Kami ay hinirang mo at pinili, Panginoong Ama, sapagkat bago pa man gawin ang sanlibutan na ito at ang sandaigdigan, alam na po ninyo kung sino po ang inyong mga hinirang, mga tinawag at mga pinili, bago pa man po kami ipanganak sa mundo na ito. At gayon din naman po, ang lahat ng inyong mga pinili, Panginoong Ama, ay nagiging katulad ng inyong bugtong na anak. Ang Diyos ay banal at ang lahat ng nananalig sa Kanya ay kinakailangan din naman pong maging banal. Kaya po yung sanctification ay nagaganap pagkatapos po ng inyong pagkahilang sa amin, pagkatapos po na ikaw po'y tanggapin namin bilang Panginoon namin at tagapagligtas. And the moment that we receive in our heart na ikaw lang ang tanging tagapagligtas at hindi namin kayang iligtas ang aming sarili sapagkat kami po'y bulok, marumi, makasalanan, totally depraved. Panginoon, nagsisimula ang kabanalan sa aming buhay dahil sabi nga po ng salita ninyo, Panginoon, sa pamagitan po ng pagpatak ng dugo ni Kristo, napapatawad po kami at na-justify po kami, justification po ng aming mga nagawang pagkakasala. At kung kami man po'y papanaw sa mundo na ito, Panginoong Ama, na buong pusong nanalig sa inyo, babahaginan nyo rin naman po kami ng kalwalhatian ni Kristo, na doon po sa sangkalangitan, wala nang iiyak, walang tatangis, wala nang sakit, walang anumang karamdaman, at napagtagumpayan nyo na po ang kamatayan, kaya po ipagkakaloob nyo po ang buhay na walang hanggan, ang katawan po na katulad ni Kristo, in the final process of your glorification. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang araw na ito. Nanawa po paglabas namin po sa pintuan na ito ng bahay pananambahan, patuloy na maging kawangis kami ni Kristo at patuloy na maging tagapagtaguyod kami na maganda pong balita ng Diyos. Muli, Ama, basbasan niyo po ang kawan na hinirang ninyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Kapatid, sa ating paglapit sa hapag ng Panginoon, ating pong alalahanin ang dakilang pag-ibig at sakripisyo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Sa oras pong ito, atin pong ihanda ang ating puso para sa banal na hapunan. At inaanyayahan po natin ang ating pastor upang pangunahan po tayo sa pagdiriwang ng banal na hapunan ng Panginoon. Ito
Salamat po. Thank you, King. Makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugo ni anak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahaya na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Po ng ating Panginoong Diyos, dahil po sa araw na ito, sabi po ng Bible, gugunitain po natin ang kanyang ginawa po sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo mga kapatid, nung isinasagawa po yung banal na hapunan, ito po'y tinuro ni Jesus, mamaya mapapakinggan bilang pag-alaala sa akin. Meron lang tayong kaklaruhin po. Ito pong kakainin natin, hindi po ito magiging katawang literal. Pagkain po ito, pag-alaala po, at ito po ay inumin po. Hindi po ito magiging dugo. Ang kaligtasan po ng tao nagagaling po sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Hindi po sa pagkain ng tinapay at pag-inom po dito. Pero isinasagawa natin ito para po alalahanin na may isang mabuting Diyos, ibinigay po yung kanyang bugtong na anak, sa huling hapunan po, inialay niya yung kanyang katawan. Ito nga po ay yung tinapay na kakainin po natin, representasyon po, at tumigis ang dugo para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Bago po natin simulan ang mga gawain na ito, mahalaga po na tayo humingi ng tawad, yumuko po tayo, magpasaliksik tayo sa banal na Espiritu
Kung may magagalit po yung puso natin, hindi pagpapatawad, may nagawa po tayong kamalian sa kapwa, tayo po ay humingi ng tawad po at manahimik po na mga ilang minuto upang mapatawad tayo. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Sige po, ipahayag niyo ang lahat ng kasalanan po ninyo ngayon. Hallelujah, hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, 2,000 taon na po nakakaraan, si Kristo po ay nag-alay ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo at siya po ay namatay at ang lahat ng nanalig sa kanya ay nagkaroon ngayon ng karapatan po na bigyan sila ng buhay din na walang hanggan. Kaya po sa umagang ito, sama-sama po nating hawakan ang tinapay. At ang sabi po ng Mateo 26:26 hanggang 28, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay at matapos siyang magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, kunin ninyo ito at kainin sapagkat ito ang aking katawan. Purihin po ang Diyos, sabay-sabay po nating kainin. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, Panginoong Jesus. Ngayon po, sama-sama po nating hawakan ang lahat po ng ating mga saro. Sabi po ng Hebrews 9:22 na ipinahayag natin kanina, kung hindi po pumatak ang dugo ni Jesus, hindi tayo mapapatawad sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya atin pong sambahin ng Ama, papurihan natin si Jesus, at luwalhatiin natin ang kanyang santo at banal na Espiritu, sapagkat nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nalinis po ang ating puso sa lahat ng uri ng kasalanan at lahat ng uri ng karumihan. Sabi po ng banal na kasulatan, pagkatapos ay dumampot din siya ng saro at siya'y nagpasalamat sa Diyos at kanyang ibinigay yun sa kanila at kanyang sinabi, kayong lahat ay uminom dito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng bagong tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong binuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Purihin po natin si Jesus, sabay-sabay po nating inumin. Oh, hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, muli po basbasan ninyo ang lahat ng inyong hinirang sa kalwalhatian ninyo. Ito ang aming sama-samang panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Papuri po sa Diyos sa kaitaasan. Ngayon naman po ay ipagkaloob po natin ang ating ikapu at handog ng may kagalakan at pasasalamat. Maaari po natin itong ilagay sa mga kahon na nasa harapan o maaari rin pong ipadala sa GCash or bank accounts na naka-flash po sa ating screen. Sinasabi po sa Kawikaan 3 verses 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Sa gayon, ang iyong mga bodega ay mapupuno ng kasaganaan at ang iyong mga sisidlan ay aapaw sa bagong alak. Ngayon po, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, mapagbigay na aming Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapalang aming natanggap mula sa inyo. Tunay nga pong ang bawat mabuting bagay ay galing sa inyo. Sa araw na ito, inaalay po namin sa inyo ang aming mga ikapu at handog. Hindi dahil sa obligasyon, kung hindi dahil po sa masayang puso na puno ng pagpapasalamat. Naway magamit ang mga kaloob na ito para sa ikakalawak ng inyong kaharian upang pagpalain ang iba. Suportahan ang ministeryo at luwalhatiin ang iyong pangalan.
Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat bukas palad na nagbibigay. Tustusan mo po ang aming mga pangangailangan at patuloy mo po na kami turuang magtiwala sa inyo bilang aming tagapaglaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Anak natin. Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At sa oras na pong ito, nais po nating kilalanin at batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo sa buwan na ito. June 4, Brother Rufo Bacani. Sa June 5 po, si Brother Francis Dumarancity Lolata. And happy birthday ng June 7, Brother CJ Gutierrez. Ayan po. At tunay nga po na ang buhay at pag-ibig ay mga mahalagang regalo mula sa Diyos. Kaya naman po bilang isang pamilya sa Panginoon, sa pananampalataya, kami po ay nakikigalak sa inyo at nagpapahayag ng aming panalangin at pagpapala. Inaanyayahan po namin ang mga celebrant na maaaring pumunta po, tumayo at sa harapan para po aming ipanalangin. Okay. Or mga representative po ng or family member. Wala po sila dito. Okay po. So atin po silang yan si attorney. Okay po, tayo po ilay hands po natin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa buhay at pagsama ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, pinupuri ka namin, Panginoon, sa regalong buhay at paglalakbay na pinamunuan mo sa kanila. Patuloy mo po, Panginoon, silang pagpalain ng mabuting kalusugan, karunungan at puso na laging lumalapit sa inyo. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang iyong pabor, kapayapaan at mga pagpapala sa kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po, para sa mga announcements. For June 8, Presider, Sister Linda Soriano. For Tithes and Offering, Sister Linda Soriano. And para po sa Flower Bringer, Palomar family. And sa Bible study po, every Wednesday, 7 o'clock in the evening at our Facebook page. Yan po, just visit lang po sa ating Facebook page.
And for the prayer meeting, every day, 5 a.m. to 6 a.m., every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. And join us and be part of the prayer circle for those who are not. And para po sa gusto pong mag-join, maaari pong itap si Sister Emmy or ating mga Pastor Archie and Pastor Megs para po mai-include po kayo sa group messenger chat. At para naman po sa awards and recognition, tinatawagan ko po si Ashley para pangunahan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Na-bless po ba tayo sa ating preaching kanina? Kung na-bless po tayo, palakpakan naman po natin si Lord. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa FOHCM Student School Awards Recognition. At we would like to request the presence of Pastor Archie, Pastor Megs, and Brother Boy to award our awardees. So habang nag-aayos po ang lahat, bigyan ko lang po kayo ng quick reason kung bakit po tayo nagse-celebrate ng ganito. This is to recognize and celebrate the goodness of God sa mga buhay po ng ating students. And ayun po, as we call on yung ating students, palakpakan naman po natin sila to recognize their efforts and awards. Okay. Okay, let's start with our kindergarten award. Alexa Nicole D. Dumagit, Extra Miler Award, Perfect Attendance, and Kindergarten Completer of Balanti Elementary School. Elementary awardees: Tom Aiden P. Verzo, Perfect Attendance from Malanday Elementary School. Andres Micael M. Visda, Task Champ Appreciation Award from Caris School. Kung wala po yung ating awardee, kindly send a representative na lang po to receive our award. Yes. Eileen Chloe M. Villanueva, with honors from Concepcion Elementary School. Keith Merkel Absede, Most Cheerful Service Awardee from Kupang Elementary School. Zoe Angela F. Kayabyab, Mapagbigay Award, Most Behaved from Taytay Elementary School.
Cloud Sebastian Manuel, Loyalty Awardee and Grade 6 graduate from FEU Roosevelt. Hannah O. Ordinario, with honors and grade 6 graduate from Balanti Elementary School. Rachel Ann F. Manuel, Conduct Awardee, Elementary Scholar, Best in Araling Panlipunan, and Grade 6 graduate from SSS Village Elementary School. High School Awardees. Juno Star A. Flores, with honors overall, perfect attendance from Marikina High School. Samantha Nicole D. Dumagit, with honors, Best in Science, Best in Mathematics, Best in TLE from Governor Isidro S. Rodriguez Sr. Memorial National High School. Joson Cloud A. Flores, with honors overall and second place Rubik's Champ from Santa Elena High School. Mishka Chanel Kabakang, Mixed Martial Arts Teens Awardees from Pathfinder School, Philippines. Andre Miguel M. Visda, Calm in the Chaos Appreciation Award and Grade 10 Completer from Caris School. Justice Rain A. Flores, with honors overall from Santa Elena High School. Joash Nathaniel M. De La Rosa, Grade 12 graduate from Santa Elena High School. College Awardees. Desiree Ann C. Bautista, Dean's Lister, and with high distinction from Pamantasan ng Lungsod ng Marikina. Diana Rose C. Bautista, President's Lister from Pamantasan ng Lungsod ng Marikina.
Jocelyn Aduca, graduate of Bachelor of Science in Hospitality Management, Batch 2025 from Pamantasan ng Lungsod ng Marikina. Licensure Examination Passer. Erica M. Duave, Registered Nurse, PHRN, USRN, Nursing Licensure Examination Passer, November 2023, and United States National Council Licensure Examination Passer, October 2024. We would like to call on po yung mom po ni Ate Erica M. Duave to receive the award. First Corinthians 15:57 says, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." This ends our Student School Awards recognition, and we would like to call on Pastor Archie po to proceed with our prayer for the awardees as well as closing prayer and benediction. Yes po, we would like to call on the awardees po. Pumunta po sa harap. Praise God. Sige, dito po tayo sa taas. Yung mga iba pa, dito tayo. Dayan. Purihin po ang Diyos. Ito po, example lang ng kung anong gagawin natin pag nandun na po tayo sa langit. Kaya we have to strive. Meron sa kanila perfect attendance, may mga nakapasa ng board exam, may mga best in araling panlipunan, etc. Tayo rin ho magkakaroon ng ganito pagdating po natin sa langit. Kahit yung best recess lang, ano? Basta may award ho at nakapasok sa langit, okay na po yun. Pwede ho ba nating, tayo po lahat ay tumayo at extend natin po ang ating mga kamay? Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, pinanghawakan namin ang Kawikaan 22:6, Panginoon, nung sila po'y mga maliliit na bata, ang sabi niyo po sa aming mga magulang, ituro namin ang lahat ng landas na dapat nilang lakaran upang kapag kapoy sila'y lumaki, hindi nila po hihiwalayan. Ang lahat po ng mga kabataan na ito, nag-graduate po, nakapasa ng mga board exam, mula po elementarya, junior high school, senior high school at kolehiyo, ay isang palatandaan po ng katapatan mo sa Peace of Harvest Christian Ministry. Ikaw, Lord, ang magre-raise po ng mga susunod po na mga pastor, mga susunod po na mga manggagawa, na mga susunod po ang taga-awit, mga susunod po, Panginoon Diyos, na mga hinirang mo upang magpahayag po ng iyong banal na salita. At ang mga kabataan na ito ay ginagamit mo, Panginoon, hindi lamang po sa larangan ng akademiya, kung hindi po sa bahagi po ng kanilang buhay espiritual upang si Kristo po ay makita sa kanilang paghayo at sa kanilang mga labi maipahayag nila na si Kristo ay Panginoon sa kanilang buhay. Kaya naman po sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisa ng Santo at Banal na Espiritu, Ama naming makapangyarihan, binabasbasan ko ang lahat ng mga kabataan na ito na iyong hiniran, 10 po ng lahat ng mga kamag-anakan po namin at ang lahat ng mga kapatiran po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Gayon din naman po ang mga nakikinig ngayon online, na gaya po ng panalangin po, Panginoon, ni Moses, bibitawan ko po ang prayer na ito, hindi lamang po sa mga kabataan, kundi sa aming lahat po na hinirang mo, pagpalainawa kami at ingatan kaming lahat ng Diyos,
Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ng aming Panginoon ngayon at magpakailan paman. At gaya ng pangako mo kay Haring David, Lord, bibitawan ko rin po sa mga kabataan na ito, 10 ng kanilang mga magulang ang mga pangako nitong pinagkaloob mo po kay Haring David. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyong pinakamataas na kapurihan. Congratulations sa lahat ng kabataan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating mga kabataan. At sa oras na nagdaan, na patuloy tayo siyang sinamahan sa gawaing ito. Purihin ang Panginoon. Ayan po, muli po, paalala po sa mga Board of Elders and Ministry Heads, meron po tayong meeting after the service, patungkol po yan sa ating church anniversary. Tunay nga, God is good. And all the time, God is good. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang papantay sa kabutihan mo, wala nang tutumba sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang papantay sa kabutihan mo, wala nang tutumba sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo sa krus na tapos na ang lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo, wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo, wagas magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, sa lahat magpakailanman. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Hindi nalalayo sa krus na tapos na ang lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman.
magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo, wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos sa paparating na linggo. God bless us all.